Hello, hello, hello. Isang mapagpalayang araw ng manggagawa sa inyong lahat. Ito po ang inyong kamanggagawa, ang inyong inklinasyon. At natutuwa po kami sapagkat kasama namin kayo ngayong unang araw ng Mayo. Holiday po ngayon. Pero sa kabila ng holiday ay dire-diretso pa rin po ang paglilingkod ng inyong Official Forum for Persons with Disabilities ng Pilipinas. Ang opisyal na tinig ng may kapansanan sa Pilipinas, ang inklinasyon. Nakakatuwa po sapagkat pagamat nandito ako sa Australia, ang aking co-host ay nasa United States of America. Magandang umaga dyan sa inyo, Ma'am Celia. Magandang umaga po. Ay, magandang hapon po sa Pilipinas. Oo, grabe. Halatang halata. Boses pa lang. Bedroom voice pa rin, Ma'am Celia. Oo. Ano bang temperature dyan sa atin, sa America? Dahil madaling araw ngayon, malamig Oh. Pero during the day, dapat mga 50s late 50s na, pero parang feeling mo 30s pa din. Ang lamig, di ka makakalabas kung wala kang jacket na makapal. Dito naman sa amin, dito naman sa Australia, ngayon ay 15 pero mamaya hanggang 9 degrees daw kami ang lowest mamayang gabi. But anyway, diyan ba sa Amerika, sineselebrate ang Labor Day? Kailan ba? Parang alam ko may Labor Day sale, di ba? Ay, sorry hindi ko alam kung kailan yung Labor Day dito. But anyway, isa rin sa malaking okasyon kasi, Ma'am Cel, mga kanasyon, ang Labor Day sa Amerika, at isa rin yan sa hinihintay ng mga kababayan natin sa Amerika, yung Labor Day sale. Kasi lalo na kung mga uuwi sa Pilipinas, napakagandang at napakalaki ng sale dyan sa Amerika. Dito sa atin sa Pilipinas, dyan sa Pilipinas naman, dyan sa NCR, 45,000 daw ang trabaho naghihintay para sa mga Filipino job seekers natin. Ngayon ang pag-uusapan natin, Ma'am Celia, yung trabaho. May trabaho ba? May trabaho na ba sa Filipinos with disabilities, no? At gaano karami na ba yung mga naipapasok na trabaho ng ating mga non-government organizations sa ating at ba yung mga balakid, no, na nakikita nila. At sa atin namang mga may kapansanang nakasumpong ng trabaho, nakakakuha ba sila ng suporta para maging equal o pantay yung playing field sa kanilang work environment? So yan po ang mga Yes, ma'am. Yung ating pong Labor Day po sa Pilipinas ay sineselebrate every May 1st. Pero dito po ay September. Yun. Sa US. Sa US. Oo. Yes, ma'am. And first Monday ng September, yun po yung sineselebrate nila yung Labor Day dito sa Amerika. Yes, ma'am. At yun po ang pag-uusapan natin, Ma'am Celia, ngayon. Thank you for that information. Na dyan sa Pilipinas, titingnan natin, kumusta ba ang lagay ng mga empleyadong may kapansanan at yung mga gustong magtrabaho ng mga Pilipinong may kapansanan. So, pakilala niyo na po ang ating mga panauhin, Ma'am Celia, please. Ay, sige. Magandang hapon po sa inyong lahat, and we are lucky to have as our guest two distinguished persons na may kanya-kanya pong papel na ginagampanan sa mundong ginagalawan ng mga taong may kapansanan. Ang una po nating panauhin ay si Catherine Talana. Siya po ay National Awardee of the Second Husay Award sa private sector category na ipinagkaloob ng NCDA. Ang kanya pong category ay NCDA Extraordinary Filipino with Disabilities Awardee, employees with disabilities in the private sector. Tanong natin kung Ma'am Celia, tanong natin kung kumakain siya ng daga kasi extraordinary daw. Bakit ba ganyan ang characterization ng mga ginagawa? Anyway, go ahead please. Extraordinary daw. Okay. Tanong natin sa kanya mamaya.
Bigla, I was thrown off. Natakot Ah. bigla ako. Go ahead, ma'am. Ang kanya pong educational background ay isa po siyang teacher sa Cotabato. Ano to? Sorry, hindi ko po masyadong mabasa. Culialabo Elementary School noong 2006 at sa St. Peter's Academy High School noong 2010. Ang kanya pong college ay sa International School of Asia and the Pacific at siya po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Business Administration at meron na po siyang units of education in Isabela College. I think this is Masters in Education. Yeah, oo. Meron po siyang ang kanya pong employment background ay isa po siyang HR manager. Nako, mga kasamang may kapansanan, makakatulong ho ito sa inyo. Siya po ay isang HR manager ng Gemelex Group of Companies. Noong, hindi na pala siya ngayon, 2016 to 2020 ng sa Region 2 in Manila area. Pero, ngayon, sa present ay teacher na po siya sa Araling Panlipunan sa Junior High School ng St. Peter's Academy of the Iglesia Filipina Independiente Incorporada. Magmula po ito last year hanggang present. Nag-umpisa 2023 at nakakuha na po siya ng mga recognition na sumusunod. Bilang most outstanding teacher sa Burgos District ng DepEd Division of Isabela noong October 2023. Isa po siyang licensed professional teacher at ang huli nga po ay yung Second Husay Award for Extraordinary Filipino with Disability as Private Sector Employee noong December 2023. At dahil nga po ito siya ay nagtuturo po siya sa isang eskwelahan na pribado. Single, Kuya Ronel, single pa po siya. 30 years old, ngunit ang ganda, kahit hindi mo nakikita, nararamdaman mo yan, alam ko na, ang mga feeling mo malakas dyan. Sekreto natin yun, ano ba? May beast. Meron po siya ang maiksing employment story. Ngunit mamaya na po siguro natin ito ipasasalaysay sa kanya. Magandang umaga, Miss Catherine. Magandang hapon, Catherine. Good afternoon po. Okay. Next guest, Ma'am Celia. Ang susunod po nating guest ay si Hazel Borja. Marami na ho siguro nakakakilala kay Hazel. Naging guest na natin si Hazel minsan, di ba? Naging guest na ba natin si Ma'am? Parang alam ko ngayon lang. Ngayon lang? I thought naging guest na natin siya. Mamaya, tanong natin. Hazel Joy Borja. Siya po ay candidate ng MS, ng Master in Social Work ngayon dahil nag-aaral po siya. Isa po siyang licensed physical therapist that more than 2 decades na po na nakikitrabaho siya sa mga persons with disabilities. Siya po ay member ng Executive Committee of the PPTA Community-Based Rehabilitation, yung Special Interest Group. At isa po siyang well-experienced lecturer and resource person on disability awareness and sensitivity, community-based rehab, inclusive education, youth empowerment, diversity and inclusion programs, especially in employment and livelihood. Yan po ang kanyang expertise. Kaya tamang-tama po siya dito sa ating usapan ngayong hapon. Siya po ay isang staunch advocate of disability rights, a disability worker, trainer and manager of various community-based and development programs for persons with disabilities. At ngayon nga po ay nag-aaral siya ng master's niya for social work sa
UP sa Diliman. Sa kasalukuyan ay Executive Director and Programs Manager of Leonard Cheshire Disability Philippines Foundation. Miss Hazel, magandang hapon. Magandang hapon, Miss Hazel. Magandang hapon, Sir Ronel, Ma'am Celia, sa lahat po, magandang hapon. Yung ganda ng sound. Hazel, di ba naging guest ka na namin dito once? Maalala ko po, that was the time na ang topic ay aging in disability task force. Kita mo, Ronel, natatandaan ko. Ay, kaya pala wala ako kasi aging. Alam na naman tayo pagka ganyan mga topic, bahala na si Karanil dyan. Okay, thank you very much, Ma'am Celia. Miss Hazel, with all due respect, kay Catherine muna ako magsa-start with all due respect. Okay, Catherine, ikaw ay nag-elementary sa Isabela hanggang college, diyan ka nag-aral sa Isabela, ano? College, sir, sa Tugigaraw po, Cagayan. Ano pa? Okay, then ang nag-elementary ka sa saang lugar? Elementary po at saka high school, sir, dito po sa Isabela po. Anong pangalan ng bayan? Hirap Burgos, Isabela po. Yung barangay na, yung pangalan ng eskwelahan mo para lang maitama natin yung iyong... Kulalabo Elementary School po. Kulalabo. Yes po. Oo. Pagka sinabi sa Batangas na kay Kulalabo, ang iyong mata, parang medyo medyo malabo, bagay ano. But anyway, ikaw ngayon ay isang empleyado sa sa isang paaralan diyan sa Isabela, nagtuturo ng araling panglipunan. Pero before ikaw ay HR manager, ito yung kasaysayan mo sa pagiging empleyado, ano? Pwede ba pakisabi? Oo. Pwede bang makisabi mo sa amin kasi ikaw ang tawag sa iyo ng NCDA, extraordinary ka daw ha? Kaya nga sabi ko kung kumakain ka ng daga. Dagang bukid, sir. Oo, kumakain ako. Basta pagluto. Unang tanong ko sa iyo, ma'am, yung paglalarawan sa atin ng gobyerno na extraordinary tayo, natulong ba 'yon o mas parang kasi pag sinabing gano'n, bakit? Porke ba pilay o pubulag? Hindi na pwedeng bakit kailangan ipatronize tayo ng ganyan, no? Dito sa Australia ang tawag diyan ableism, no? Para bagang bakit kailangan i-highlight pa yung kapansanan ordinaryong gawain naman nag-aaral naman talaga yung tao. At talaga namang, di ba? Yes, at saka Ronel, ang nag-label pa ng ganyan ay NCDA, ha? Kaya nga. Anyway, sa tingin mo ba sa na-achieve mo, Catherine, ikaw ay gusto mong tinatawag ang extraordinary Filipino o karaniwang Pilipinong may kapansanan lang? Sa akin, sir, okay na po sa akin yung karaniwang Pilipinong may kapansanan, pero iba po kasi yung parang naibibigay as a self-confidence sa akin dun sa award na Extraordinary Filipinos. Yung sa pakiramdam ko bilang isang persons with disability ay naiyaangat. Naiyaangat sa iba na nakikita yung abilidad mo, hindi yung disabilidad na meron ka. So halimbawa pala, wala kang kapansanan at natapos ka ng iyong hindi ka extraordinaryong Pilipino. Hindi, tinatanong lang kita, kapatid. Kasi sir, I can make it extraordinary kasi hindi naman po lahat can do yung mga nagagawa natin na may mga kapansanan. Naniniwala kasi ako na we can do better kahit na may kapansanan tayo. Na kahit na anong mangyari, kahit na anong pagsubok yung dumating sa atin, we can have always the extra effort, the extra self-confidence to face the life every day. Parang dun ko po na ipapakita yung pagiging extraordinary. Hindi bilang isang persons with disability, but as a person or as a Filipino person that can inspire a lot of youth, not just the PW or the persons with disability community. So hindi na kailangang i-stress o hindi na kailangan sanang ipaibabaw yung may kapansanan ako kasi nakatapos pag kundi yung determinasyon mo, di ba, bilang tao.
Yan ang nagdulot sa iyo ng kapasidad na makatapos at ngayon na ipinagmamalaki ka ng pamilya mo, ng komunidad mo, ng inklinasyon ni Miss Hazel Borja na ikaw ay isang babae na nakatapos ng pag-aaral at nag-aaral pa at ngayon tumutulong sa mga kabataan para maging maayos sila. Hindi ba? Correct? Yes po. Okay. Thank you very much. Now, unang-una naging trabaho mo, HR manager. Yes, sir. At ayan, paano ka natanggap bilang HR manager sa una mong pinasukan, ma'am? Dati po kasi isa lang akong secretary ng isang company. Pero nung nagtagal, na-promote po ako or nakitaan po siguro ako ng boss ko ng pwede na akong maging HR manager. So, naging HR manager po ako from Region 2 to Manila. Pabiyahe-biyahe po ako ng mag-isa. And doon ko po nakita na kaya ko. Kaya ko pong maging HR manager throughout po. Yan ang determinasyon na tinatawag, di ba? Yes, At yes po. kaya simula ngayon, wag mo na sasabing isang secretary lang ako noon. Lamang. Opo. Lamang. Yes po. Secretary po ako noon at na-promote po ako bilang HR manager. Ano mga responsibilidad ng HR manager? Konti lang, kwentuhan mo kami, ma'am. Sa akin po nung HR manager ako, naka-assign po ako sa auditing, nag-audit po ako, and then the recruitment of the employees. Yung sa company po kasi namin is hinahawakan po niya ang salon services, yung mga beauty services po natin. So ako po yung naka-assign ng auditing sa sales po nila, and then recruiting of employees, and then the benefits of the employees, ako rin po yung naglalakad at nakikipaglaban doon po sa mga benepisyong kailangan dapat ng mga empleyado doon sa isang kumpanya. Kaya bali ilan ang hawak ninyong mga tao na nasa ilalim mo? Nasa 50, more than 50 employees po dati yung hawak ko, sir. Wala bang nanuri sa iyo na hindi mo kaya ginagawa mo kasi paano mo ginagawa yun may kapansanan ka naman. Hindi natin nasabi kung ano yung kapansanan ni Kat. Kat, yun, sorry, ano daw ang kapansanan mo, sabi ni Ma'am Celia? Isa po akong persons with disability, physical disability, left foot amputated po ako. Natanggal po yung left foot ko, hip articulated due to bone cancer, stage 2B bone cancer, when I was 9 years old po. Cancer But now I survivor? am 21 years cancer survivor na po ako. Wow. So Kat, yung naputol na paa, magmula hip? Magmula saan? Yes po. Natanggal po talaga yung buong paa, ma'am. So gumagamit ka ba ng prosthesis? Ayoko pong gumamit ng prosthesis. Okay na po ako sa crutches. Bakit ayaw ng prosthesis? Oo nga. Bakit ayaw mo? Paliwanag mo sa akin, bakit? Hindi, joke lang. Bakit ayaw mo? Bakit ayaw mo? Bakit? Nasanay na po ako dun sa crutches, sir. Doon na po ako lumaki. And ang isang reason ko rin po kasi is, according sa doktor ko po dati, delikado po yung sugat ko. Pag nasugatan po siya, may tendency po ulit na babalik po yung cancer. Okay. Kaya hindi ko na po ginusto talagang magka-prosthesis. Nasanay na rin po ako sa pagsasaklay po for almost 21 years. Magka-duet kami ni Ma'am Celia, no? Parang kakanta kami, no? But, pero kasi, Kat, baka meron namang mga bago ngayong teknolohiya na pwedeng magbigay sa'yo ng prosthetics na hindi naman magiging danger, magiging risk para sa health mo. So, ang laki ng maitutulong sana sa'yo nito, and I hope pwede mo siya nang i-explore para, hindi naman makakabawas ito sa yung identity if you get like yung mga malalabo ang mata, pwede naman silang kumuha ng salamin, di ba? And Ma'am Celia, walang pakialaman. Hindi, pero baka nga sayang yung pagkakataon na mas mabigyan ng magandang tawag doon, yung direksyon, yung kanyang tinatahak.
Hindi naman sa pagsasabing may kulang ka pagka nagkabit ka ng prosthetics, pero para lang baka mas magampanan mo yung mga kailangan mong gawin at hindi ka mahirapan. Okay, mamaya babalikan natin, tatanong natin mamaya kay Catherine. Yan bang kalagayan mo, yung kapansanan, nakakasagabal ba? Naging sagabal ba kahit kailan yan sa iyong pag-perform ng iyong mga duties? But in the meantime, Ms. Hazel Borja, magandang hapon uli. Magandang hapon, Sir. Oo. Ma'am, siguro may 5-6 na taon ang nakalilipas. In-invite mo ako sa isang forum. Kami, actually. Yes. Na naghahanda sa mga may kapansanan para magkaroon ng trabaho. What happened after that, and nasaan na ngayon yung programa unang-una, pakikwento mo ng maikli sa ating mga kanasyon, ano ba yung employment program ng LCDFI at bakit dito kayo nag-concentrate at nasaan na ngayon ang ating kalagayan ng programa natin? Go ahead, ma'am. Magandang hapon muli sa lahat at magandang araw saan mang sulok ng mundo ngayon. Magandang araw, gabi, umaga sa lahat. Yes, ma'am. Thank you for this opportunity again na maging bahagi ng inklinasyon. And tama po, Sir Ronel, I think that was 5 years ago. Pre-pandemic yun, nung sinimulan natin ang mga usapin, lalong-lalo na sa pagkikipag-coordinate sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. So, patuloy pa rin ang advokasya, patuloy pa rin ang programa ng Leonard Sechar. Sa ngayon, sabihin natin naka 12 years, going 13 years, bilang isang organization, ang Leonard Sechar. At hindi madali ang pinagdaanan natin para ma-implement, maisakatuparan ang mga programa ng ating organization. Pero itong Employment and Livelihood Program under the Economic Empowerment ng Leonard Sechar ay naging flagship project po siya simula nang itinatag ang organization. Hindi siya madali sa simula. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang ating mga pinaglalaban na karapatan ng mga may kapansanang makapagtrabaho at magkaroon ng hanap buhay. Pero masasabi ko pong may mga pagbabagong nangyayari. Kung maalala ko po, nung bagong-bago pa ako nagsisimula dito sa Leonard Sechar, halos kasabay ko po ang foundation na simulan ng itinatag. Siguro nauna lang ng 1 taon at naging bahagi ako ng organization. At kung saan tayo ngayon, ibang-iba ang ating napapansin. Noon, kung kinakailangang magmakaawa ka at talagang hirap na hirap kumbinsihin ang mga employers mag-hire ng mga persons with disabilities, ang nakakatuwa sa ngayon ay merong openness na ang mga persons with ang mga employers, mapa-private at mapa-gobyerno na mag-hire ng mga taong may kapansanan. Hindi maging madali sa aking sinasabi, pero may pagbabago. At ito po ang ating pinanghahawakan sa ngayon na talagang kailangan pa natin ipagpatuloy ang ating gawain. Ang isang malaking pagbabago po dito ay naging mas aktibo at kaagapay po natin ang mga grupo ng mga taong may kapansanan na humarap sa mga employers. Bilang isang non-government organization, we take the lead, we take the initiative, but at the end of the day, it should be the persons with disabilities who are really the experts of their own situation na dapat humaharap at nakikipag-usap sa mga employers. At yun po ang direction natin ngayon. Okay, ma'am, sa karanasan mo, ano ang mahirap, anong uri ng kapansanan ang mas acceptable na ngayon? Kasi sa pag-aaral namin, nakakatuwa nga dahil yung huling ginawang pag-aaral ng PIDS, ang isa sa pinakamahirap na ipasok sa trabaho ay yung mga bulag, Pero pag napasok naman sila sa trabaho, sila naman ang pinakamalaki ang kita sa mga nagkakatrabaho na mga may kapansanan. Sa karanasan ba ng Leonard Sechar, ano ang mga kapansanan o uri ng kapansanan na open na yung employment sector at ano yung medyo sarado pa yung pag-iisip nila?
I think, Sir Ronel, in the many years ng pag-i-implement natin ng programa on employment and livelihoods, I think ganun pa rin ang trend natin. Napakahirap pa rin sa sektor natin, lalo na sa mga may kapansanan sa paningin na makapasok ng trabaho. Open employment, wage employment, talagang it's really a challenge for us. Okay. Mas open pa rin even before mag-hire ng mga may physical disability. Unting nag-i-increase itong grupo ng mga ng mga employers na nag-hire ng mga may kapansanan sa pandinig. At mahirap din for persons with on the autism spectrum, it's really a challenge also. Yung psychosocial disability is we're trying to it's an emerging group. Pero unti-unti na rin pong naging open ang ating mga employers on hiring. So parang ganun pa rin ang ating trend sa ngayon. Okay. Ronel, Yes, please. Yes, ma'am. Go ahead. Sa lahat ng mga pag-aaral, ang nakikita nila, yung mga persons with developmental disabilities, yung tawag natin mental disability, sila ang pinakamahirap na magkaroon ng trabaho. Yung kanilang unemployment ay twice ng mga ibang kategorya ng may kapansanan. Talagang sila yung pinakakukonting na ipapasok. And isa sa mga problema na hinaharap ng ating mga may kapansanan sa pagpasok sa kanilang trabaho ay yung kakulangan sa akomodasyon sa mga sa mga firms na tumatanggap supposed to be ng mga taong may kapansanan. Kasi usually, sasabihin nila, okay, tatanggapin namin yan, pero hindi kami equipped to train them. Ang Leonard Cheshire ba, Hazel, ay may ginagawa para matulungan ang mga taong may kapansanan na magkaroon ng akomodasyon sa mga firms na gusto ninyo sanang pagpasukan ng mga taong ito. Yes, Ma'am Celia, that is the priority or direction po talaga ng Leonard Cheshire. Sabi ko nga before, ang hirap mag-convince sa mga employers na mag-hire ng mga persons with disabilities maybe 10, 15 years ago. Ngayon, ang nakikita kong pagbabago, merong mga programa on inclusion and diversity, and then mga employers na rin mismo ang nag-a-approach sa atin. But the challenge remains, but the challenge remains pa rin. Yung mababang kaalaman pa rin, kamalayan tungkol sa disability. There is willingness to hire, pero laging may apprehension na handa ba kami? Alam ba namin kung paano i-handle, paano ma-ensure na walang diskriminasyon pag kami ay nag-hire at sila ay parte ng organization, ng company. And that's where we come in. So meron mga support na binibigay, and that's tulad what will ensure na bago mag-hire. Like for instance, isang employer would approach or partner with employers. We always tell them, how ready are we? Are you? And then we give, nagsisimula po sa disability awareness. Yun. Different levels of approach. It's a general awareness that we introduce first, to have a feel, to open a conversation sa organization, sa company nila on disability. And tuloy-tuloy po yun. Hindi natin ginagawa yun overnight. Tuloy-tuloy po natin ginagawa yung disability sensitivity. It starts with the general approach and specific disability approach para ma-ensure the moment merong a-apply, meron silang i-interviewin, merong lalapit sa kanila na mga persons with disabilities who are interested to be part of their company, alam kahit papano how to accommodate, how to ensure na yung mga hiring process po nila ay talagang inclusive at hindi walang discrimination sa ating sector. So that's one. Okay. And then we continue to provide technical assistance sa kanila during the hiring process. At pag na-onboard na po sila, we continue to monitor, we do dialogues, we talk to their managers, and then check how's the employee and if there's further support na kailangan to ensure na sila ay
nakakasabay, hindi na pag-aiwanan sa trabaho, kasama sa promotion, kung may promotion. And then we do support technical assistance dun sa companies po. Alright, very good. Now, pakinggan natin si Catherine. Catherine, pakikwento mo sa amin yung may mga naging struggles ka ba? At paano mo inihanda yung sarili mo sa mga pinag-applyan mo tulad dun sa naging HR ka, ngayon naging guru ka? Ano ang mga may struggles ba o kahirapan na natanggap ka? At may suporta ba ang gobyerno sa ginawa mong pag-apply sa iyong trabaho o talagang ikaw lang mag-isa ang nag-apply sa mga pinag-applyan mong trabaho? There's a lot of struggle, sir. At ako lang din po talaga yung nag-apply mag-isa sa trabaho. No government help or any non-private organization na tumulong sa akin. I alone, myself, ako po mismo ang pumupunta sa mga company na nagsasubmit ng resume. It's either online or mismo sa site po nila, pumupunta po ako to give the resume. Kasi kung hindi po ako mag-move sa sarili ko at mag-aantay ako ng iba to help me, ay wala po akong magagawa or wala po akong mapatutunguhan. That's why I push myself na talagang nagtapos po ako ng pag-aaral because I know that education talaga ay kailangan sa sitwasyon ko. Kasi aminin man po natin o hindi, the employers will see the disabled person physically. Hindi po nila titignan diyan kung anong ability. hawak mong requirements. Yung papasok ka pa lang, pa-experience ko po, papasok ka pa lang sa company nila, they will look you magmula sa taas hanggang sa baba at sasabihin na lang nila sa iyo or sa akin based on my experience na we will call you. Tatawagan ka namin The usual hanggang answer. ngayon, wala. Tama. Yes. And then, sinusukat ka kaagad base sa iyong kapansanan, di ba? Yes po. Yan po talaga yung struggle talaga na tinitignan nila yung kapansanan mo. Pagpasok mo pa lang magsasubmit ka pa lang ng resume, agad cross out ka na sa kanila because of your kapansanan. Yes, yan yata yung dapat nating bakahin, Ronel, na mga employers would know na hindi nila yan dapat ginagawa dahil yan ay laban sa karapatan ng mga taong may kapansanan. And in your case, Hazel, sa iyo bang eksperyensya, ang mga napuntahan ba ninyo, ang mga companies were they aware na may ganitong batas na dapat ay susundin ninyo at hindi ninyo bibigyan ng diskriminasyon yung mga nag-a-apply na may kapansanan? Alam ba nila? Base po sa aming experience working with different employers, merong different levels din po ng parang awareness nila. May mga companies po na institutionalized na ang programa. Alam na alam, napakaganda ng programa on inclusion and diversity. But they continue to work with us kasi gusto nila i-sustain yung kanilang mga efforts at talagang mas maraming mga persons with disabilities ang maging part ng kanilang workforce. There are pwede bang sabihin mo like anong kumpanya? Yeah, I'm proud to say. Okay, sabihin ko po, Accenture Philippines, nanalo po sila totoo yan. award recently. And they were recognized as one of the best employers who practice inclusion and diversity sa kanilang organization. And I think they reach more than 1% ng ating sinasabi ng batas natin ng mag-hire ng persons with disabilities as part of the workforce. So marami na yung kanilang hinahiring, 3 lang. Yeah. No, kasi po we attended yung first Husay award and bibigyan yung kumpanya ng award because meron silang hinire na isa or dalawa. I mean, different ang case Accenture. Accenture, they have around 22,000 employees and I think they reach more than 1% ng kanilang empleyado all over the country. Okay. Another na nanalo din po sa Apolinario Mabini for two years consecutive award na meron sila is ANZ. Isa rin po sila sa mga talaga? Opo, ANZ. Ano pangalan? ANZ. So, Australia, New Zealand Bank. New Zealand. Dyan ang bangko ko ngayon, Ma'am Celia.
Yeah, they're really good at that. So Yeah. many more, actually, many more that I can mention. Pero merong mga Pero organizations. ano yan? Australian yan eh. Australian. Yung bang local? Meron bang bangko na ganyan? So yan ang challenge, Ma'am Cecil. Kasi meron po tayong magaling na talagang they want to continue the programs, institutional. Meron pong mga may naumpisahan, pero sometimes because of the change of leadership in the organizations, medyo nakakalimutan na nasi-set aside. And there are organizations or companies na talagang wala pang efforts, wala pang initiative, but because of our advocacy then, nagiging interesado sila na mag-hire. Ang kagandahan lang, because of this network of employers, alam niyo po, maliit lang ang kanilang mga mundo sa business, nag-i-influence din sila kahit papano. Alam mo yun, it's not about hiring din eh. It's, it's still a business and part of the image pa rin yun. So parang they influence then other organizations na pwede pala gawin, possible pala. And nakikita yung mga good stories ng mga companies. Right. That's why other organizations support the effort na. Yeah. Okay, tanungin natin si Catherine. Catherine, ano yung mga suportang ibinigay sa iyo ng mga pinagtrabahuhan mo para hindi ka mahirapan o maging pantay ka sa ibang mga empleyado sa kasalukuyan at sa mga nagdaan mong pinasukan? Sa nagdaan ko pong pinasukan, sir, ang benefits, it's not there kasi kinakaltasan po kami pero hindi po nare-remit. And other than that, wala na pong benefits na naibibigay sa akin. I already complained sa mga offices pero until now, wala pong action. Pero sa present employer ko po ngayon, this is one of the good employer na napasukan ko pa sa private school. Kasi I have the benefits, mayroon pa pong mga other na ibinibigay sa akin, yung school as yung mga like yung communication allowance kasi ako po yung ICT nila and they give us the authority po na tumira din dito sa school kasi yung travel po namin from our house hanggang po dito sa school inaabot po kami ng 1 to 2 hours. Kaya we are staying here in school with the authority of the Board of Trustees po ng school. Pinayagan po kaming tumira dito para hindi po ako may staff mahirapan to housing kayo travel. dyan. Hindi po siya staff house, ma'am. Pag umaga, classroom, pero pag Ay! gabi, tinutulugan po Okay lang, namin. at least ina-accommodate, di ba? Yes po. May tanong lang ako, Very Ronel. inclusive naman po sila dito kasi I have student din na may kapansanan rin po and doon ko talaga nakikita na this school can have the inclusivity sa education po kasi hindi nila hinihiwalay yung mga persons with disability, hindi nila tinatanggihan. Kumbaga, tinatanggap po nila lahat and as a teacher with disability, as a teacher with disability, I have the rights naman and I have the privilege to help them to continue their tanong ko lang, studies. Ronel. Oo. Kay Kat, kasi dati nga, naging HR manager ka, di ba? Noong iniwanan mo ba yung kumpanya mo noon, ay meron na ba silang awareness o meron na ba silang sinimula na mga programa para makatulong sa mga taong may kapansanan? Nagkaroon ba Honestly, sila? ma'am, wala po silang alam sa background ng mga yan. And yun po yung sadness kasi me as a persons with disability ay wala pong nakuhang mga benefits, wala pong mga privilege na binigay. So kaya po ako, hindi po ako umalis, nag-resign po ako kasi hindi ko po matake yung management po nila mismo. Okay. Pero Kat, manager ka doon, hindi ka lamang isang empleyado. Manager ka ng HR. So meron ka sanang poder para ma-influensyahan yung iyong mga employer. I always do, ma'am. Pero yung employer po kasi namin, close-minded. Kumbaga, hindi po niya tinatanggap lahat ng mga suggestions. Yun rin po yung naging isang problem ko doon. Kaya kasi umalis as a ka. HR manager, opo. Oo. Yeah, alam mo mas yang kalagayan ni Kat, that is a reality sa private sector ng Pilipinas. Ang dami-daming mga hangal na employer na hindi nagbibigay ng benefits sa kanilang mga empleyado kahit kinukolektahan yung mga empleyado.
Yan Ayan ang isa. hirap. Okay. Mm. Dahil walang control masyado yung gobyerno sa private sector. Bakit sa private sector ka pa din pumasok bilang guro? Bakit mo pinili sa private sector magturo kaysa sa public? Oh, yes, Sorry, Catherine. ma'am. Yes po, itong private sector naman po na napasukan ko, owned and operated po kasi siya ng church. So, I have the Church-based. 100% self-confidence na hindi po ako makakaranas ng discrimination. Unlike po dun sa other, yung past work ko po, na talagang Yeah. hindi ko po maintindihan yung management and then the owner. Pero trinay ko pa rin po to have the private sector at dito pa rin po ako kasi alam ko pong ito rin na school ay mamomold niya ako and I am currently applying din po for public sector po sa DepEd Okay. right now po. All right. Miss Hazel, bilang nasa support giving sa ating mga may kapansanan, nakikita mo ba, may direction ba ang gobyerno? Kasi ito maliwanag na sinabi sa Magna Carta for Persons with Disability, yung RA 7277, di ba? Na dapat magbigay ng national direction ang gobyerno para sa pag-i-employo ng Filipinos with disabilities. Narating ba yun? At meron na bang direksyon ang gobyerno para magkaroon ng hanap buhay, ang disenteng hanap buhay ang Pilipinong may kapansanan? Siguro, Tsaka dadagdag ko lang, Ronel, hindi lamang doon sa batas ng Magna Carta, kung hindi, na ilang beses ko nang nadinig sa DOLE, na meron din silang polisiya na ipinatutupad na dapat sinusunod ng mga empleyado tungkol sa pagtanggap nila ng mga taong may kapansanan. Ano ang iyong pananaw dyan, Hazel? siguro, I'd like to mention that parte ng isang committee ng National Council on Disability Affairs, subcommittee, SCOTEL, Subcommittee on Employment and Livelihoods, ang Leonard Sechar, and it's been how many years na naging parte na rin kami ng subcommittee. I think bilang membro ng subcommittee up to now, actually, last na meeting lang po namin ng quarter that we would want to sit down again and then planuhin ang strategic na direksyon mismo ng committee na yon para mas palakasin yung ating gawain sa employment and livelihood. Kasi lumalabas po, of course, kami bilang non-government organization, we work with agencies of government, pero pag usapin na in terms of direction, pag in terms of monitoring, hindi po yun kakayanin ng isang NGO. organization. Tsaka wala kayong poder. Wala tayong poder para Yeah. i-puwersahin sila na ipatupad dito. Yeah. So yung mga duty bearers po na supposedly dapat, kasi we have good laws already in place. Yes. Ang atin lang ay yung implementation ng mga laws. Siguro we can augment doon sa mga local government ng mga laws or policies to strengthen yung mga incentives. And may alam po akong mga LGUs ngayon na mas pinapalakas po nila yung incentives ng mga employers na nag-hire ng mga persons with disabilities. But Halimbawa anong LGU? Sabihin natin, ma'am. like yung instance ngayon, ang Quezon City government is working Okay. on additional parang benefits na dapat i-enjoy ng mga employers when they hire persons. It's a local ordinance. So I think nakailang reading na po siya na ipasa. I'm not sure kung nasa ang estado na siya, pero may nakasalang po diyan na ordinansa ang Quezon City. And isa po yun kasi mas ini-encourage sa mga employers na mag-hire additional doon sa sinasabi ng batas natin ng mga incentives. So yan ay within Quezon City. Yeah, it's in Quezon City. In other LGUs, I'm not really aware kasi medyo limited ang aming mga project areas. So, nakaalam ko ay merong ganon. I think Valenzuela also has parang ganyan na In fairness sa Batangas provincial government, si Governor Mandanas ay nakalagpas na rin siya sa 1%, sa mga hinire siya na persons with disabilities. Pero of course, yung mga bulag, parang ako na lang yata, nag-retire na yung isa, no? Kasi, hindi kasi humihingi kami ng Miss Hazel, Miss Catherine,
nagre-request kami kay Governor Mandanas na mabigyan naman ng cellphone na angkop sa mga bulag. Hinihingi namin iPhone. Ang sabi sa amin, "Oy, napaka-bisyo nyo naman. Samantalang ako, Nokia lang ang aking cellphone." Para bagang ang babaw ng pagtingin, hindi lang ni Governor Mandanas, kundi ng maraming politiko sa Pilipinas sa pangangailangan ng persons with disabilities. So, anong ginagawa nyo dito bilang advocacy group, Ms. Hazel, para mapataas ang antas ng sensitivity man lang, konsensya man lang ng mga politiko? Anong ginagawa natin dito, ma'am? Ang ginagawa po natin na approach yun, over time, kasi sabi ko nga, hindi sa lahat ng panahon bilang isang organization kami yung naka-front. Kasi suporta tayo. So, over the years, nakita natin na ang strategiya na talagang ang mga organizations of persons with disabilities ay palalakasin, kasama natin sila, umaharap sa ating mga government avenues to discuss yung mga ganitong issues ay kasama po namin. So, balikan ko lang, Sir Ronel, yung sinasabi kanina ni Kath, na parang, hirap kasi nasa manager position siya, Ma'am Celia, yung sabi niya kanina, but napaka-hirap. So, ang ginagawa po natin sa organization, dalawa po yung approach. We do awareness, rights campaign dun sa ating mga employers. The same thing that we do to our sector, persons with disabilities. Na pag dumaan sa ating organization, parte ng kanilang paghahanda sa trabaho, kung mag-apply ng trabaho, ay alam nila ang kanilang karapatan. Na hindi makipag-away sa employer, but they have to be assertive that we are asking this kind of support as part of the reasonable accommodation or accessibility support na dapat ibigay nyo sa amin bilang mga aplikante. So yun, pag parte ka ng programa, basic po yun na binibigay namin na awareness rights sa mismong mga persons with disabilities. Kailangan alam. Maganda yan, Ms. Hazel. Pero halimbawa noon sa Kamayan, nag-hire sila ng mga bulag na tumutugtog, di ba? Ngayon, bakit nila tinigilan yon? Kasi ang dami pa ring mga kasama natin sa mga may kapansanan sa paningin o mga bulag na manunugtog, magagaling tumugtog, maayos. Pero napaka dami nilang dahilan na nasasakripisyo yung function nila sa trabaho. Ito ba sinasabihan nyo rin na dapat responsible worker ang mga may kapansanan? Yes. Tama po yun, Sir Renel. Maalala niyo po when we organized a training before, pre-pandemic, meron tayong preparation for a group of, workers under the Philippine Chamber of Commerce na members po yun, maalala ko po yun. Yung mga customer service and care na kailangan, work ethics na ini-introduce natin as part of the pre-employment program na dapat handa sila. So we do that. And kaagapay po lagi ng paghahanda sa mga employers ay ang ating effort, suportahan ang mga persons with disabilities na naghahanap ng trabaho, ng paghahanda din sa kanila. Na talagang they are hired not because of their disability, but they are hired because of their abilities, skills that meron sila. Ma'am Celia? Gusto ko lang sabihin, Bronel, yung sinasabi ni Hazel na bibigyan mo ng orientation yung mga gustong maging empleyado na karapatan nila ito. Ngunit napakahirap yan i-assert kung ikaw ay aplikante pa lamang. Lalo na kung walang kaalaman yung pinapasukan. Pag sinabi mo kaagad na, ay karapatan ko po ito, ay zero ka na. Huwag ka na lang mag-apply. I mean, I suppose alam yan ni Kat. Alam yan ni Kat dahil human resource manager siya. While napakagandang meron silang kaalaman dito at meron silang determinasyon para pumasok. Siguro ang una nating dapat puntahan ay yung mga employers. And are you working with DOLE or with government agencies para mapalawak yung kaalaman ng mga empleyado tungkol dito? Okay. Yan, Ma'am Seth. Talagang that's reality. That's why siguro we started the network of employers
para among themselves, they influence each other. Kasi totoo yun. We have experience ng mga deaf candidates po natin. They applied for job. Yung kaninang na-mention po natin, nung nalaman na may disability, kapansanan, o sige po, tatawagan na lang namin kayo, inform, pero ang totoo, wala na. So, pag ang kagandahan, pag kami po ay partner ng isang employer po na yon, outright na nalaman po namin na may scheduled interview, whether they like it or not, yung employer, ang aming mga aplikante may dalang sign language interpreter. Oh, very good. Sa kanila. Pero hindi lahat ay it's a privilege. It's kumbaga it's a luxury nowadays yung ganyang mga serbisyo. Pero Kat, balik ako sa iyo anong mga sa palagay mo kung ikaw ang tatanungin, anong mga magagandang ehemplo na naipakita mo sa iyong surroundings, sa ipinagtatrabahuhan, na masasabi nilang, ayan si Kat, kahit siya may kapansanan, ito ang mga nagagawa. May mga ganun bang feedback na narinig ka? At ano rin yung mga hindi mo magagandang nagawa na pwede mong i-share sa amin na pinagsisihan mo naman syempre dahil husay awarding? Oh. Yes po. Sa akin po dito sa school, lagi ko pong naririnig dun sa mga students ko, lalo na po nung na-awardan ako ng Husay Award, they are very proud. At lagi ko rin pong pinapaalala din sa kanila na kahit anumang sitwasyon nila sa buhay, anumang kalagayan nila, they should pursue education. At ganun din po yung sa barangay namin, pag nakikita nila ako or nakikilala nila ako, they will know me na ako yung taong talagang ilalaban ko yung pangarap ko na kahit na may disability ako, I can do everything. Kasi nung college din naman po ako, nag-stay po ako sa school, wala po akong assistance, ako lang po talaga, alone by myself. Ako naglalaba, ako nagluluto, ako po lahat gumagawa. And through that po, parang na-build ko yung self ko to have the self-confidence, na-build ko yung self ko to be strong. Kaya lahat yung mga struggles na naranasan ko from my past work, parang I make that as an experience na lang. Hindi ko na tinanim sa utak ko or sa puso ko. Gumawa na lang ako ng kapamaraanan para mabago yun. Para mabago yung mga panuntunan nilang yun. Kasi dito po kasi sa province, and very lucky po yung nasasakop nila Ma'am Hazel ng mga company. Kasi dito po sa province talaga, based on my experience, there are lack of knowledge. Lalo na po yung sa Magna Carta for disabled person. Kasi kung ikaw ay isang PWD or persons with disability po dito sa province, you should know better po doon sa batas po natin na yon, para if your employee will question you, meron ka pong masasabi. Kasi dito po sa province, parang hindi pa po sila bukas sa mga employee na may kapansanan po. Okay, ngayon ma'am, ngayon nandiyan ka na Catherine, first of all, Husay Awardee, anong binigay sa yung premyo? Kung pwede mo ma-share sa amin. Honestly sir, NCDA lang po yung nagbigay sa akin ng cash prize. Yun lang po. Dito po sa city namin or dito po sa municipalidad namin and then the province, they are not still recognize me as national awardee. Wala po akong narinig sa kanila. So NCDA lang po yung talagang nag-award, and I am very lucky kasi may mga ganun po palang mga organizations or mga council na talagang nakikita nila yung effort ng mga PWDs. So, dun po ako natuwa nung isa rin po ako sa mga na-awardan, lalo na pong nung nakita kong isa akong ino-nominate ng school. Parang parang na-boost po yung confidence ko to still continue what I am doing. Lalo na po at pinasok ko yung teaching field. I always do sa mga students ko the inclusive education na pag makakita sila ng may kapansanan, lagi ko pong pinapaalala sa kanila na huwag nilang tawanan. Kumbaga, tulungan nila, they will ask them kung ano yung help na maibibigay nila, and lagi ko pong sinasabi sa kanila na kung makakita kayo ng may kapansanan, don't look at them sa kapansanan nila. Yun po yung lagi kong pinapaalala sa kanila. Ronel, i-follow up ko lang ito ha.
napakaganda niya. This is very good kasi yung building up yung general attitude ng mga taong walang kapansanan towards yung mga taong mayroon namang mga kakaibang mga sabihin na nating may kakaibang itsura na hindi pareho nila. Yung diversity, yung pagtanggap ng diversity, napakalaking bagay na maituro mo sa mga estudyante. Pero bilang isang teacher, ano ba ang naibigay sa yung training para maging equipped ka? So you can be fully equipped, properly equipped, na makapagturo ng mga batang may kapansanan in an inclusive setting. Meron bang binigay yung private school mo sa'yo o ikaw ay sariling sikap pa din? Dito po sa school po namin, meron po silang kinakandak na in-service training. Pero doon po sa inclusivity, doon po sa classroom setup ko, I'll do myself. Kasi as a persons with disability, dapat ako yung mas may alam. Kasi ako lang po yung nag-iisang may kapansanan rin pong empleyado. So I'll do my best para po matrain rin yung self ko to cater all the students with disability. Kasi nag-start po talaga yon sa teacher, kung paano mo maituturo dun sa mga estudyante mo, kung paano nila harapin, paano sila makikipag-communicate, lalo na sa mga may mga kapansanan. Kasi I always remind them, mas maganda po kasing mas maipaalala mo doon sa mga walang kapansanan yung setup ng mga may kapansanan para mas maintindihan po nila. Para mas maintindihan po nila kung paano nila tulungan tong mga to, kung paano nila unawain yung everyday life po. Ilan ba yung mga bata mo dyan na may kapansanan sa inyong eskwelahan? I have one po. Pero sa buong eskwelahan, ilan? Sa buong school po, meron po kaming ang mga kapansanan po nila talaga is sa mata. Okay. Mga nasa 3 po siya. 3 yung sa school. Yes po, sa school po. Okay. All right. Thank you Catherine, kasi talagang kulang ang kaalaman din ng mga private schools, lalo na ng ating education system in general sa paghahanda sa mga ganitong system. Oo. Kaya nga sinasabi natin, Ronel, na yung sa ngayon, taliwas sa mga nakaraang trend, ang mga teachers sa public school ay mas maraming nakukuhang training at mas mukhang mas oriented sila towards inclusive education kaysa mga nasa private. Kasi yung private, talagang bahala yung teacher. Yung tulad nga ni Catherine, and buti na nga lang kung lahat ng mga teachers na magtuturo sa mga batang may kapansanan sa mga pribadong eskwelahan ay pareho mo, na may we can say extraordinary quality and extra experience. Drive. Oo. Pero paano naman yung mga iba na hindi nabigyan, tapos sasaksakan mo sila ng mga batang may kapansanan? Paano nila yung tuturuan? Hindi naman ikaw lamang ang kailangang isuga. Yeah. Along that line, Ma'am Celia, tanungin natin si Miss Hazel as our last question to her. Ma'am, ano po ang direksyon ngayon ng Leonard Cesar? Bukod sa pag-attend natin ng meeting sa Subcommittee on Employment, at kaklase kita doon di ba? Kaklase kita doon. Ano po yung direksyon na natin para mas matulungan ng pamahalaan at maihanda ang sektor pa para mas marami pang trabaho ang mabuksan sa atin? Salamat ulit, Sir Ronel. Siguro, a few updates about Leonard Cesar. Katatapos lang ng mga iba't ibang employment programs, economic empowerment programs ng Leonard Cesar, kasi ito po naman ay donor funded. So katatapos lang din ng mga programa po natin. And we look forward for new projects sa ngayon, and we are really working. Salamat sa CBM. Gusto ko pong i-mention ng CBM. It's been our partner for many years, promoting employment and livelihood programs. So, really, Hazel, ano yung direksyon ng Leonard Cesar ngayon? Saan kayo patungo? Anong mga training programs ang
nakahanay para ibigay ninyo sa mga So, sabi ko tao nga may po, dahil natapos ang aming mga programa, we're looking forward for new programs in partnership with CBM. Ang isa sa mga aming tinitingnan po ngayon at the moment, nag-downgrade po kami ng operations, meaning wala po kaming service delivery na direct po sa ating mga communities sa ngayon. Ang focus po natin ngayon is working with this network of employers in the government and private sector to continue itong ating advocacy na dapat ipagpatuloy, itong ma-realize yung sinasabing 1% po natin na reserve possessions for persons with disabilities ay ma-achieve po natin. So we work closely with them. We provide technical assistance, capacity trainings. Nandito po kami para itap at bigyan ng kaukulang support ang mga agencies of government and also private sectors para ma-realize po yan. And hopefully, looking forward in the next few months, we can implement new programs in new project areas po natin na ang focus pa rin ay employment and livelihood. So meaning, that's capacity training. A portion of the program will provide seed capital also, and really working closely with organizations of persons with disabilities at of course, itong mga network of employers and partners. So, yun po ang dasal po namin. God willing po, matutuloy po siya. Yun po ang patuloy na ating workout para mas makapag-expand pa po kami. Hindi lang sa NCR, sa Luzon, but sa ibang parte ng Pilipinas ang programa noon ng economic empowerment. Okay, thank you very much. And yes, we're running. Yes. Sasabihin ko lang sana maganda ito dahil yung kanilang wino-workout ay yung sektor doon sa polisiya, doon sa kabilang side, yung mga providers ng employment, ano? So, while yung mga CSOs natin ay nandito on the ground, tumutulong naman sa mga, nagpe-prepare naman sa mga may kapansanan. Okay. Okay, Miss Catherine, ang mensahe mo po sa mga may kapansanang may trabaho na at sa mga may kapansanang naghahanap pa ng trabaho. Mensahe ko po sa kanila, wag silang sumuko at isa rin sila sa mga maging advokasya nila ang pagtulong din sa mga kapwa nila kapansanan sa paghahanap din ng trabaho. Kasi walang ibang magtutulungan diyan kundi ang mga kapatid din natin. Walang ibang magtutulungan kundi tayo-tayo lang din. Kaya kailangan magkaroon rin sila ng lakas ng loob at tulungan din yung kanilang kapwa, magkaroon ng lakas ng loob na ipaglaban din yung karapatan nating mga may kapansanan at wag na wag silang susuko sa kanilang buhay. Doon sa mga kapwa mo may kapansanang may hanap buhay, anong dapat nilang gawin para manatili sa hanap buhay? Sa mga katulad kong may kapansanan na may hanap buhay, maging ehemplo sila. Maging ehemplo sila doon sa kanilang trabaho, gawin nila yung tama sa kanilang trabaho at huwag silang gagawa ng anumang ikakabagsak or ikakahiya ng mga kapatid natin ding may kapansanan. So, kailangan magsumikap rin sila dahil hindi naman lahat or hindi naman tayo laging nasa baba, kundi tayo din ay tataas at tataas din po tayo. Konting pagsisikap lang at makakamit din natin ang tagumpay at pangarap nating hanap buhay. Wow, Catherine, we're proud of you. Congratulations. At ikaw ay isang Pilipinong may kapansanang dapat bigyan ng magandang parangal ng iyong lungsod. Pero kami rito sa Inklinasyon, kami bumabati sa iyo at talagang mahusay ka, ano? At sana yung award na binigay sa iyo ay sapat para mas mapaunlad mo pa ang iyong hanap buhay. Halimbawa, sana'y makakabili ng iPhone ang binigay na cash award. Ang binigay na cash award sa iyo, no? Sapagkat kung yan ay pambili lang ng kape sa Starbucks, ay teka muna. Hindi. Seryoso, Ma'am Hazel, di ba? Kailangan naman sana yung mga ganitong awards, may mga premyo na yung mananalo ay magagamit naman niya para mas lumawak pa ang kanyang ginagawa. Anyway, Ma'am Celia, maraming salamat sa iyong oras ngayong hapon. See you sa May 29. Mukhang tayo rin ang magka-duet sa May 29. Yes. Gusto ko lang sana sabihin, Ronel, alam mo itong mga bagong statistics dito sa Amerika na lumabas ngayon lamang, nakakapagtaka na noon daw last year, 2023, ay tumaas.
mas tumaas pa yung employment rate ng mga may kapansanan dito sa Amerika. Very good. Naging ang kanila daw employment rate ay naging 36. Ngunit ang bagaman tumaas ay kalahati lamang ito ng employment rate ng mga walang kapansanan, which is 76. Kalahati talaga. Oo. Kaya kahit makikita natin na kahit na dito sa Amerika ay na siya nating ginagawang modelo sa mga ating mga advokasya para sa pagbibigay ng trabaho sa ating mga may kapansanan, ay marami pa rin ang gagapangin, mahaba pa rin ang lalakarin, at sana ang isa sa kanilang pinaka maganda na rekomendasyon ay bigyan nga ng ngipin o ng poder ang mga organisasyon na tumutulong sa mga bata, sa mga taong may kapansanan, lalong-lalo na yung gobyerno, bigyan ng pondo para talagang mabigyan ng karapatan. At maipatupad ang mga tamang batas sa mga taong ito, na mabigyan ng akomodasyon sa kanilang mga nagtatrabahuhan na lugar. Hindi lamang ang mga taong may kapansanan ang magtutulak ng sarili nilang karapatan. Kung hindi, as we know, duty bearers ang gobyerno, at ito ang talagang dapat nating tutukan upang magbigyan ng talagang tamang bienes, tamang mga karapatan, tamang mga benepisyo ng ating mga Okay, thank you. Manggagawang Celia, maraming salamat sa iyong mga kaisipan. Mabuhay ang Leonard Sechar Philippines, at syempre ikinararangal ng inklunasyon si Catherine at ang iba pa mga husay awardees ng National Council on Disability Affairs. At alam po ninyo, ang paalala lang namin sa mga may kapansanan, syempre ang pera po ay hindi tumitingin kung ikay bulag o pilay o walang kapansanan. Ang pinag-uusapan po sa trabaho sa pangkaraniwan ay negosyo, tubo. Ikaw ba'y makakapagbigay ng tubo o dagdag na kita sa iyong employer? Sa gobyerno naman, kung napapasok pa, ikaw ba'y makakatulong sa mas malawak na pagpapaunlad ng serbisyo? Ngayon, kung ang sagot ay hindi, dahil lagi mong ginagamit na excuse ang iyong kapansanan, wala kang puwang sa employment sector. In other words, huwag gagamitin ng may kapansanan ng kanyang kapansanan para magkaroon ng para umiwas sa trabaho. Samantalang ang employer naman po, huwag sanang gamiting excuse ang kapansanan ng isang tao para hindi tanggapin sa trabaho. Tingnan po ang kwalifikasyon, hindi po ang mga balakid. Sa ngalan po ni Ma'am Celia at ng buong pangkat ng inklunasyon, maraming salamat po. At muli, bumabati kami ng isang mapagpalayang araw ng manggagawa, lalo na ang mga manggagawang Pilipinong may kapansanan. Don't forget to smile, don't forget to count your blessings, and remember, inklusyon, now na. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities, or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities, or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines, or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired, or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability, or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you.